Patuloy tayong samahan ng Panginoon sa Kanyang Espiritu sa ating pong pag-usapan para po sa Kanyang kalulatian. Amin po. Ngayon po ay pang-apat na Sabado ng January. Napakabilis po ng araw, napakabilis po ng panahon. Hindi natin mamalayan, bukas makalawa. Dadagdag naman ang mga edad natin. So sa pang-umaga pong ito ay tatalakayin po natin o pag-usapan natin yung mga bagay na mahalaga o isang importante bilang buhay Kristiyano habang po tayo ay lumalakad sa ating mga pananampalataya. Apagat po ng pag-aaral po natin ngayon ay yung stepping forward to our goal with God. Alam po natin sa buhay po natin, isa sa layunin natin o isa sa goal natin, lalo na pagkatapos ng bagong taon, ay ito yung gusto ko sa buhay. Gusto ko yung magiging laging batang tingnan. Kaya wala tayong ginagawa, kundi pumunta tayo doon sa mag-gym, exercise, yung diet. Ano pa iba? Yung iba goal natin ay ito, yung gusto ko sa taong ito na pumasok. Gusto ko ay magkaroon ng magandang trabaho. Maganda po yan. Pero naman po, sa ating mga layunin sa buhay, nawat, huwag po nating kalimutan na lagi po nating isama ang Panginoon sa ating mga plano. Ang ating pong teksto ay makita po natin sa Philippians chapter 3, verse 12 hanggang 14. At ito po ang kanyang nakasaad. Sabi po doon sa ESV, chapter 12 ay, not that I have already obtained this, but I'm already perfect, but I press unto you, unto make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Chapter 13, brothers, I do not consider that I have made in my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. And in verse 14, I praise on toward the goal of the prize of upward call of God in Christ Jesus. Ang aklat po ng Pilipos ay sulat po ni Apostol Pablo kung saan po siya ay nakakulong sa Roma. So sa kabila po ng kanyang kalagayan, ang sulat na ito ay puno ng kagalakan, pag-asa, at hinihikayat po ang bawat mamanampalataya na naway ganun rin ang ating nararamdaman kung ano ang kanyang sinasabi. At ang iglesia po ng Pilipos ay isa sa mga malalapit sa puso ni Apostol Pablo. Sabi po, ang Ephesus po, ang iglesia ng Ephesus ay ito yung pangalawang iglesia na itinayo ni Apostol Pablo sa kanya pong pagmimisyon
sa kanyang panahon. At ang Kabanata 3 ay binabalaan po tayo ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya laban sa maling pag-asa, sa sariling gawa. Minsan, hindi na natin kailangan yung tulong ng iba. Kaya ko to. Pero nandun po yung babala ni Pablo sa maling pag-asa, sa maling gawa, at panglabas na kabanalan. Minsan, inaangkin natin, hindi, banal ako. O, banal ka pag ikaw lang mag-isa. Paano na kung may nakakita sa iyo? At pinapakita niya na higit maging sa kanyang katayuan. Alam po natin kung ano ang katayuan ni Pablo. Ay nandun pa rin na aminado siya na siya'y hindi pa ganap. Sa halip ay patuloy niyang sinisikap na makamtan ang layuning itinakda ng Diyos sa kanyang buhay. Ganun po si Pablo kung paano siya magpahalaga sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Sa buhay po natin ngayon, napakarami pong tao yung natitigil sa kanilang paglakad dahil sa mga nakaraan, dahil sa pagkakamali, dahil sa kabiguan, at maging sa mga tagumpay. Minsan nakakalimutan natin yung layunin natin, kung ano ba ang goal mo bilang isang tagasunod ni Kristo. At kayo po, sa ating talatang ating pong pag-usap-usapan, ay pinapakita po at inahamon tayo ni Apostol Pablo na ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol kung ano ang iyong natamo, kung ano ang iyong natapos, kundi kung paano ka sumulong patungo sa layunin ng buhay mo. At ito yung makasama at maparangalan mo ang ating Panginoong Hesus. Sabi ni Pablo, hindi sinakamtan ko na ang lahat na ito, kundi ako'y sakdal na, ngunit ako'y nagpapatuloy. Dito po ipinapakita ni Pablo yung layunin ng isang Kristiyano. Na tayo po ay patuloy ang hinahamon. Anong problema man, anong pagsubok, anong kondisyon mo sa buhay, kailangan mong umusad sa iyong pananampalataya dahil ikaw ay may layunin, maparangalan, matanggap ang putong na pinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. At sa una po nating punto, sabi doon, we still in process. We still in process. Tanggapin natin na tayo ay nasa proseso pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Pero may mga ibang tao, minsan tinatapos na nila yung buhay nila, di ba? Dahil sa mga bigat ng pagsubok, problema, sila mismo ang tumatapos sa kanilang buhay. Pero ang Diyos, patuloy tayong kinukumpuni, patuloy tayong inaayos,
Kaya nasa proseso pa tayo. Ito po ang sabi ni Pablo. Not that I have already obtained all this. Sabi, hindi sa ako'y nakamtan ko na at ako'y sakdal na. Aminado po si Pablo na siya pa nasa proseso sa kabila ng kanyang mga nagawa. Isipin po natin kung anong mga nagawa ni Pablo. Pero ano pa rin yung kababaang loob niya, yung honesty niya. Sa kabila ng kanyang pagiging apostol, sa kabila ng kanyang pagiging church planters, missionaries, at sa kabila ng pagiging mangangaral niya, aminado siya na ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanya. Sabi niya, I'm not perfect. Marami pong tao na sinabi, hindi, perfecto na ako. Hindi ko na kailangan ang sino man. Kaya ko ang aking sarili. Perfect means complete or fully matured. Aminado po si Pablo na hindi pa sa perfecto, kaya sabi niya, sa kabila ng nakamtan ko na, ano pa rin yung kababaang loob niya, handun pa rin yung honesty niya, na kailangan pa rin niya ang kamay ng Diyos upang patuloy i-process ang kanyang buhay, kupinihin ang kanyang buhay. Sana gayon rin tayo. Lagi nating bigyan ng pagkakataon, bigyan ng halaga yung pag-ibig na nais ipamalas, paramdam ng Diyos sa ating mga buhay. At ayaw rin ni Pablo yung pagiging, lagi ka lang kampante, yung pa-chill-chill ka na lang. Sa halip ay patuloy nating habulin yung spiritual nagpalago at lubos na makilala kung sino ang ating Panginoon. Kailangan kilalanin mo, hindi yung sumasamba ka na hindi mo kilala yung sinasamba mo. Para ba yung sumusunod ka sa leaders na hindi mo naman kilala, kaya walang pahatungan ang buhay mo, kundi babagsak ka rin. Dahil hindi mo kinikilala kung sino sinusunod mo. Pero si Pablo sabi niya, patuloy akong susunod. Patuloy ako undergo ng processing para sa kalwalhatian mo, O Diyos. Madalas po, ang nagiging dahilan kuminsan sa buhay ng isang Kristiyano ay yung ating mga sariling pride. Yung spiritual pride. Minsan, sinasabi natin na napagdaanan ko na yan. Alam ko na yan. Basic lang sa akin yan. Yan po yung mga pride natin sa buhay. Ano pa? Minsan yung spiritual despair natin, mga desperado na tayo. Sinasabi, napakatagal ko na sa church na yan. Pero hindi naman ako gagamit-gamit. Pero hindi naman ako lumalago. Nasa proseso tayo ng Panginoon.
Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Bigyan natin ng puwang, bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos, pumasok, paunahan ang buhay mo, dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Tulad po ng isang mag-aral, sa unang pagpasok niya pa lang sa school, hindi na natin masabing siya ay professional na. May mga pagsusulit, may mga pagkakamali, ngunit nandun, napatuloy sa mag-aral, kaya darating yung araw na siya'y magtatapos. Gano'n rin po ang pananampalataya natin sa Diyos. Hindi lang po nang tanggapin natin ang Panginoon, tayo ay nandun na banal na. Ang gusto lamang po iparating sa atin ni Pablo na usad tayo, sulong tayo, hakbang po natin ang ating mga paa na may pananampalataya pagsunod sa ating Panginoon. Huwag po tayo manghinaan ng loob. Huwag po tayong yes, oh God, hallelujah. Nasa proseso tayo, mga kapatid. Bigyan natin ng pagkakataon ang Diyos. Huwag natin isarado yung buhay natin, yung pagkakilala natin sa Panginoon ating sinasamba. Amen. So pangalawa po ay yung the call to forget what is behind. Forgetting what's lie behind as training forward to what lies ahead. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran at patungo sa mga bagay na nasa harapan. Dito po, hindi po sinasabi ni Pablo na walang halaga ang mga nakaraan. Pero dapat natin ihinto at manatili kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ano ba yung mga nakaraan? Ano ba yung mga minsan ay naging hadlang para pag-usad mo, pagsulong mo sa Panginoon? Ito yung mga past failure natin. Lord, marami namang kabiguan dumating sa buhay ko. Sumasambat na napalataya naman ako. Bakit ganun?